morning, it's me again, Mikong Moto Farm. At sa video natin ito, Moto Farm, ay tungkol sa paglagay ng forma sa slab ating ginagawang bahay o project, Moto Farm. So, ang ating video ngayon, Moto Farm, ay isa lamang na aming pamamaraan sa paglalagay ng forma. So hindi po tayo magaling o eksperto sa paglagay. So ibig ko sabihin, Moto Farm, palitan lang tayo ng ideya. So kung may maganda po kayong ideya, ay palitan lamang tayo ng pamamaraan o share lang tayo, ganun. So pagdating natin sa site, Moto Farm, i-video natin kung paano yung pamamaraan natin sa paglagay ng forma sa slab. So bago yan, Moto Farm, shout out sa mga laging nakasuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aking channel, please like, subscribe to my channel, Moto Farm. So intro muna tayo. Ayan, nandito na tayo sa site, Moto Farm. So malapit na tayong matapos maglagay ng sepo at soleras ng ating lalagyan ng sa ating pinopormang slab. So ito yung pamamaraan natin, Moto Farm. So yung beam natin, ay 20 cm, 20 by 50. So yung putol natin dito sa inner magiging 34 kasi 50 cm yung taas, tapos meron tayong slab na 15 cm, kaya medyo makapal, Moto Farm, yung ating slab. So yan, so bakit 34? Bakit 34? Kasi maglalagay pa tayo ng plywood dito, yung pinulik 1 cm, kaya magiging 35. So plus 15 sa slab, so 50. Ayan. So gumamit tayo ng kawayan, Moto Farm, para mas matipid at syempre mas matibay sa paglagay nyo ng soleras at sepo, Moto Farm, sa inner sidings. Dapat maglagay na kayo ng spacer para sigurado pagkatapos nyong inibuild dito. So yan, yung mga kasama natin, shout out. Yan, kay Foreman na magaling, sa Foreman namin magaling, shout out Foreman. Yan, mga kasama namin. So dito maglalagay na lang tayo ng sepo. So yung pamamaraan namin, Moto Farm, hinuuna namin yung soleras. Naglagay kami ng 2x3. Inuuna namin yung soleras bago yung sepo sa silong. Tapos magdadagdag na lang tayo ng brace sa silong. So yan, kahit yung siroho, saka na lang kami naglalagay pag nakalatag na kami ng plywood. Yan, mga kasama namin nandito. So shout out.
So sana maintindihan nyo yung sinabi ko kanina sa pagsukat at paglagay ng sidings. Yan. At ito pa yung isa. Pagka nagtutok kayo sa sidings, itong sepo, magpako kayo dito sa taas sidings para sigurado, para hindi mahihila, hindi bubuka yung ating forma. Yan mga kasama namin, shout out mga masisipag. Yan, yung kumpare ko na yan, napakabait na kumpare kong gwapo. So tuloy natin mamaya Kamoto Farm yung ating video. Yan. Puro kawayan yung ginamit natin. Yung bookkeeper natin, shout out sa bookkeeper natin si Rosa. Mabait at masipag na bookkeeper namin. So yan, may mga CCTV tayo dito Kamoto Farm. Kaya hindi pwedeng patay-patay dito. Yan. Nuno ng kawayan. So mas nakakatipid pag gumamit tayo ng kawayan. Mas matibay pa kaysa sa kahoy. Yan, malapit nang matapos. So itutuloy na lang natin pagka naglatag tayo ng plywood. So ito overview. Ngayon, Kamoto Farm, lalagay tayo ng 2x2 para sa dugtungan ng plywood. Yan. So 8 feet, mag-uumpisa tayo doon. Magagawin dito. Kaya maglalagay tayo ng 2x2 para pakuan sa plywood. Hanggang dito na lang muna Kamoto Farm yung ating video. Sana nakatulong sa mga hindi pa o sa mga nag-uumpisa pa lang, at sa mga marunong na Kamoto Farm. Comment down below po kayo para i-share nyo yung idea nyo, yung pamamaraan nyo, baka sakaling mas madali o mas matibay pa yung ating mga forma ng slab. So God bless everyone, and now Mikong Moto Farm sign off. Bye.